Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Lakwatserang Pusa. Ito'y isinulat ni Mariver C. Mangulabnan at iginuhit ni Lorilyn C. Fajardo. Sa kabukiran ay may isang pusang nagngangalang Marcia. Maliit ngunit maliksi ito at walang nakakaligtas na daga sa kanya. Dahil dito ay palagi siyang pinapakain ng kanyang amo. Lagi siyang may pagkain at nakapagtatabi pa para sa susunod na araw. Ngunit isang araw ay napansin nitong ang kanyang pagtakbo ay bumabagal. Sa pagdaan ng mga araw ay mabilis itong makaramdam ng pagkapagod at panghihina. Nakakasawa na, ang kaning binabasa lamang ng tubig. Malungkot nitong pagrereklamo sa pagkaing binibigay ng kanyang amo. Dahil dito, madalas na nitong matira ang kanyang pagkain. Isang araw ay may namataan itong isang bubwit. Hay, salamat! Pagkakataon ko na at makakakain na rin ako sa wakas. Sabi ni Marcia sa kanyang sarili habang nakangiti at pinagpaplanuhan ang kanyang estratehiya para mahuli ang bubwit. Hinabol niya ito at hindi pa man din nagtatagal ang habulan ay napahinto na si Marcia. Hay! Ano ba yan? Pagkabilis-bilis naman ang bubwit na iyon. Naiinis nitong sabi. Ngunit pansin na nito ang pagbabago sa kanyang katawan. Nangayat, humina at bumagal. Ay, hindi! Nagugutom lang ako. Kaya ako ganito. Kapag ako'y nakakain na, ay tiyak na lalakas at bibilis muli ako. Sabi nito sa kanyang sarili. Ay, gutom na ako. Kumakalamang aking tiyan. Pagrereklamo ni Marcia, kung kaya't kahit nanghihina ay patuloy sa paghahanap ng makakain hanggang sa nakarating ito sa sapa. Kapag siya ay dumarating sa sapa, tila nakikipaglaro ang mga isda na lalapit sa pangpang at kapag aakto na ang pusa na sila ay kukuhanin, ay bigla itong magsisilangoy sa malalim. Hay! Ano ba naman yan? Wala namang ibang makain. Ni ang mga isda sa sapa hindi kumabutan sa bilis nitong magsilangoy. At sa kabukiran naman ay nakakaalpas ang mga daga. Dagdag pa nito. Napahinto na lang ito sa may gilid nang may dumating na isang pusa, lula ng isang magarang sasakyan. Ito pala ay ang kanyang matalik na kaibigan noong araw. Marcia, ikaw ba yan? Tanong nito. Sinisipat niyang mabuti ang mukha at pilit kinikilala. Hoy, ikaw ba yan, Mings? Tanong ni Marcia. Oo, ako nga. Matagal na tayong hindi nagkita. Kamusta ka? At anong nangyari sa iyo? Pag-uusisa ni Mings. Heto at nanghihina. 2 linggo na akong hindi kumakain ng masarap. Ganun ba? Bakit di mo subukang sumama sa akin sa bayan? Maraming pagkain doon. Masisiyahan kang tunay. Pangungumbinsi ni Mings. Talaga? Nanlalaking matang sagot ni Marcia habang naiisip ang masasarap na pagkaing nagpapatakam sa kanya. Oo, tinitiyak ko yun sa iyo. Masayang masaya at sabik na sabik si Marcia sa pagpunta nito sa kabayanan. Noong sumunod na araw ay sumama na nga si Marcia.
lula ng sasakyan ay nakababa na ang dalawa sa bayan. Mings, tunay ng pagkaganda-ganda rito. Kay laki ng pagkakaiba sa atin sa nayon. Namamanghang sinabi ito ni Marcia. Marami kang makikitang pagkain dito. Kailangan lang maging maliksi ka at kung kinakailangang tumakbo, ay tumakbo ka ng mabilis. O siya, iiwan na muna kita at pupuntahan ko naman ang aking mga kasama. Nag-ikot-ikot ito at namamangha sa mga nagtataasang mga gusali, magagarang sasakyan, malalaki, malalapad at mabibilis. Maingay na gaya kapag may pista sa nayon. Dahil nga ito'y hindi pa sanay sa kabayanan, nagpa siya itong maglakad-lakad na lamang. Sa gitna ng pagkamangha nito ay nakapansin ito na nagkakagulo sa isang eskinita. Nakita nito ang isang ale na pinaghahampas ang mga pusa. Ngaw! Ngaw! Iyak ng mga ito. Lingid sa kaalaman ni Marcia na kabilang dito si Mings na kanyang kaibigan. Wala itong magawa kung hindi tingnan na lamang ito dahil sa takot na siya ay madamay. Laking gulat niya nang matanaw ang kaibigan. Nakatakas si Mings sa aleng galit na galit habang tangay nito ang bagong pritong isda sa kanyang bibig. Nang makahinto ito sa isang puno, ay ibinaba ang isda mula sa kanyang bibig at tumawa ng tumawa. Dumating si Marcia at nagtataka sa pagtawa ni Mings sa kabila ng mga hampas na natamo nito sa ale. Ito ang sinasabi ko sa iyo, Marcia, na kapag kinakailangang tumakbo ay tulinan mo, gaya ng aking ginawa. Kita mo na, bagong luto at malutong na isda ang aking panangalian. Pagmamalaki ni Mings sa kaibigan. Napaisip si Marcia na kaya pala ito nakakakain ng masarap ay hindi nito pinaghihirapan, kung hindi ay nagnanakaw ito. Minsan ay hindi ito nahuhuli at kadalasan ay napapahamak ito sa pagkuha ng pagkaing hindi sa kanya. Hay naku! Hindi ko kayang ipagpalit ang aking kaligtasan sa masasarap na pagkain dito sa bayan. Mas nanaisin kong sanayon na lamang. Simple man ay panatag ang aking kalooban. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ang aral ng kwento ay kadalasan sa paghahangad natin ng higit ay nagdudulot ito ng kapahamakan sa atin. Matutong makontento at tandaang anumang bagay na pinaghirapan ay may gantimpalang kapalit.